gumagapang pataas, lumalaban ng patas, ngunit pag mga abuso'y lumagpas, mapipilitang matakas. Samantala, patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing na mahirap ang kanilang pamilya. Ano-ano nga ba ang dahilan? Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cato. Dear Diary, lagi na lang ganito ang nangyayari sa amin. Sa akin, gigising ng maaga para pumasok. Buti na nga lang at minsan lang face-to-face. Madalas, online. Yun nga lang, nakakatulog ako. Kaya't hindi ko naiintindihan ng mga lessons. Ending, bagsak na naman. Napagalitan nga ako ng aming prof kanina eh. Antok na antok kasi ako kaya nakatulog ako at naiwan sa klase. Dahil dito, narinig ko na naman ang pinakaayokong tanong. Tanong na hindi ko man gustong marinig pero lagi nilang binabanggit kahit saan. Class, that's all for today. Let's discuss. Good luck. Hello, Miss Linda. Naiwan ka na naman sa klase ko. Ano, tutok ka na naman ba? Pang ilang take mo na sa subject ko ah. May Sir, pala kang present magpasa po. na. Sir, present po. Walker po, present Ha? po. Tapos na talaga yung klase natin. Ano, may balak ka ba graduate? Nag-graduate ka pa ba? Mga matang nangungutya at bibig na mapanghusga. Ano naman kaya ang nais nilang ipabatid sa akin? Oh, sa letrang O. 67. Uy, si Linda. Uy, nag-aaral pa pala siya. Kailan kaya siya gagraduate? Alam mo, baka nga maunahan pa yan ang anak ko eh. Pagka-uwi ng bahay, iaasa sa akin lahat ng gawain. Tay, tay, hindi po ako sa bahay. Batay ka muna, kapatid mo. Maglalaba pa ako sa akin. Kailangan ko lang malis kasi kailangan ako doon. Batay mo na, kapatid mo. Oh, diyan ka muna. Magliligpit na muna ako. Ano ba yan? Kakauwi ko lang. Dami na naman ko ba siya? Ayun na nga. Nahulog ko. Sunod naman ang aking tatay na laging galit at lasing. Linda, Tay, meron ba tayong pagkain dyan? ay, wala na po eh. Na naman kayo, wala tayong pagkain, wala tayong ulam dito. Oh, hindi. Linda. Siya si Manong. Asan yung pera ng nanay mo dito? Ha? Umalis si Mama eh. Kailangan ko yun sa panginom ko. Eh, pambayad natin yung nakuryente. Ewan ko sa inyo, bahala na kayo dyan. O tay, saan ka naman ba pupunta? At bakit Linda ha? Doon ako sa tropa ko, mag-iinom kami. Huwag niyo na ako hanapin ng nanay niyo ha. Eh tay, paano yung pambayad natin? Ewan ko sa inyo, malalaki na kayo ha. Magbayad kayo sa sarili niyo. Tay! Ewan ko sa iyo. Kailangang magawa ko muna lahat ng gawain bago ako pumunta sa aking trabaho. Kasi wala na mga asahan kung hindi ako.
Linda, andun ka pala. Uy, birthday mamaya ni Charles. Ano, tara? Uy, Ash! Alas na muna. May shift pa kasi ako dito eh. Sige, next time na lang. Wala, malilate na ako. Sabi nila, tamad daw ako. Hindi nakaka-attend sa groupings, laging late, mababa ang nakukuhang score sa exam. Ang dami ko raw dahilan, pero isa lang naman kahirapan. Lord, sabi nila, hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos. Pero, bakit ang hirap? Gusto ko rin makatapos. Gusto ko lang makatulong sa pamilya ko. Bilang working student, ano yung mga nagiging struggles mo? As a working student, siguro one of my struggles is yung time management. Since kailangan mo pang ipag-balance yung work and studies mo, madami kang magiging problema doon kasi nga yung mga assignments mo, paano yung mga time mo doon. Pangalawa siguro yung budgeting. Since ikaw na ngayon nag-handle ng sarili mong pera, nahihirapan ka pa mag-budget dun sa pang-araw-araw mong pangangailangan, katulad ng transportation, tapos yung sarili mong pagkain. Paano naman na-apektuhan ng kahirapan yung pag-aaral mo? So, alam naman natin na yung college life is isa nga sa pinaka-enjoyable part sa buhay natin. So, dahil nga sa kahirapan, napo-force kaming mga working student na parang i-sacrifice yung time na yun. Kasi imbes na mag-aaral kami, imbes na mag-enjoy kami, is parang napo-force din kami magtrabaho. Dahil nga dun sa kulang sa pera. One time is may exam and kulang nga ako sa pera is parang hindi na ako pumasok kasi yun nga, walang pera, ganun, walang pamasahe. Parang yun yung epekto sa akin ng kahirapan. Sa ganyang sitwasyon, magiging hadlang ang kahirapan sa pag-aaral. Siyempre, mga bata pa yan, so wala pa silang kakayahang magtrabaho. Kaya nga yung ibang mga kabataan sa mga probinsya, tinutulungan nila yung magulang nila imbis na makapag-aral kasi nga kapos sila sa pera. Over the past 5 years, nearly half of the Filipino families describe themselves as poor. In 2022, approximately 51% of families rated themselves as poor, which is about 12.9 million Filipino. By 2024, this number increased to 57%, the highest level recorded in recent decades. About 10.5 million Filipino children live in poverty, which significantly affects their access to education. Because of poverty, around 4 out of 10 students who start grade 1 do not reach grade 10, meaning many leave school before finishing basic education. Hindi lang ito kwento. Maraming estudyante lumalaban para makapag-aral. Sagot, Tonyelo. Ano,